sabi niya, dapat daw po babaan na yung kaso, babaan na yung criminal liability, responsibility ng mga gumagawa sa krimen. No, well, naintindihan natin si ma'am kasi isa yung kanyang anak sa mga nasawi. Okay, mga kasama, may fish kill dyan sa Magat Dam. Actually, Isabela yata. Tsaka saan pa doon? May isa pa. More than 33 or ilang milyon na po yung naapektuhan. Na Zario Briguera, ang spokesperson po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, so BFAR. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon. Magandang hapon at magandang hapon din po sa mga nakasubaybay sa inyong programa. Sir, for confirmation lang, yung fish kill, totoo po ba ito? At umabot na raw sa mahigit 30 milyon yung mga isdang nangamatay na apektuhan yung ating mga mangingisda? Yes, ma'am. That is confirmed. Nangyari po yan noong June 23 up to mga June 24, no? And even days after that. So as we speak right now, ma'am, ang hawak nating spot report na for Cordillera po doon sa may bahagi ng Alfonso Lista sa Ifugao, nasa 82 million pesos na po ang natanggap natin na mga damage and losses. Maliban pa po yan doon sa bahagi naman ng Ramon Isabela sa Region 2 po yan, sa report na natanggap natin nasa 20 million pesos ang damage and losses na naitala. Uy, ang laki sa Cordillera. As of this moment, 82 million na po yung damage. Isabela, 20 million? 22 million, ma'am. Correct nyo ako, 32. 22, ma'am, for Region 2 sa bahagi po ng Ramon Isabela. Yung Magat Dam po kasi pinaghahatian po yan ng Cordillera at ng Region 2. So may bahagi po dyan ng Region 2 at may bahagi po ng Cordillera. Okay. Sir, bakit po nauwi siya fish kill? Well, alam naman po natin itong mga nakaraang buwan based on the forecast ng Pag-asa po, nasa El Nino na po tayo. And ang pinag-uusapan po natin dito ay yung Magat Dam. So dahil po sa matinding tag-init, yung prolonged heat ay nagresulta ito sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam. At kapag po bumaba ang level ng tubig, mangangahulugan ito ng pagbagsak din ng dissolved oxygen level doon sa tubig. At kapag bumagsak po yan po ang nagiging cause or dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Pero sir, di ba nai-inform naman yung ating mga alam nyo na yun, nag-aalaga ng mga isda na mayroong fish kill, mayroong El Nino, para sana hindi na po, nag-invest pa? Yes, that is correct. Ang mga technical personnel po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, bago pa man po nangyaring incidenteng ito, ay patuloy po sa pagbibigay ng mga technical advisories para po sa ating mga fish farmers. Pinapayuhan po natin sila na kung maaari, wag pong mag-overstock kasi dapat po masunod yung tamang stocking density. Kasi pagka ganito pong tag-init, talagang vulnerable sa fish mortalities dahil mababa nga po yung dissolved oxygen level, kapag tumataas yung temperatura. At nakakalungkot lamang na despite our technical advisories, nangyari pa rin po itong fish kill. Kaya po nagsasagawa tayo po ng mga rehab recovery measures para po dito sa mga naapektuhan, ma'am. More or less, sir, ilang mga fish farmers yung affected? Well, sa bahagi po ng Cordillera, mga nasa 33 fish farmers ang nai-record natin at maliban pa po ito doon sa may bahagi ng Isabela. I mean, sa Cordillera po, mga nasa 33 fish farmers po ang apektado. Maliban pa po yan doon sa kabilang bahagi sa Isabela. Oo. Paano yun, sir? Yung, meron bang support through BFAR, recommendation para matulungan yung mga farmers? Yes, sa ngayon po ang concern natin yung relief operations kasi may mga small scale po ito na talagang naapektuhan. Nakipag-ugnayan na po ang BFAR Cordillera sa ating regional counterpart po sa DSWD at positibo naman po ang naging tugon nila. So magkakaroon po tayo ng relief operations, mga food packs para doon sa apektado at tinitingnan din na magkaroon ng parang food for work para kahit papano ay makarecover yung mga apektadong fish farmers po. But in terms dun sa initiative po ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources, nagsagawa na po kami ng recovery and rehabilitation plan. So ito naman po ay isinusubitin natin sa National Office
para po yung Department of Agriculture makapagpalabas po sila ng quick response fund para po magamit natin sa pag-recover nito mga apektadong fish farmers. Oh. So usually po sa mga ganitong pagkakataon, ang mga interventions na binibigyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay yung mga fingerlings po, no? Yun, at kapag ka po alimbawa nakapagpalabas na po ng quick response fund, bahagi po ng mga interventions yung pamimigay ng mga feeds para unang-una po dun sa mga small-scale fish farmers, ma'am. Yung sa Quick Respond Fund, more or less magkano ang matatanggap ni farmer? Well, sa ngayon hindi pa po natin madidetermine po yan, ma'am. We are still looking at the whole the whole damage assessment report. So sabihin na natin na hindi man maibigay yung buong nawalang amount or yung damage and losses, ang masisiguro po natin ay makakapag-come up ng interventions ang gobyerno sa pamamagitan po ng DEBFAR para kahit papaano po ay makapagsimulang muli yung mga apektado, lalo na po yung mga maliliit. Until now ba, sir, talagang hindi walang ginagawa yung ating mga farmers because of the sobrang init, El Nino, mag-aalaga ka uli, gano'n na naman. Sa ngayon po, ma'am, yun nga, ito man nakarang araw, nakafocus ko dun sa retrieval ng mga fish mortality. At yung doon sa mga emergency harvest, kasi po meron pa naman mga stock na nandoon. So inagbasuhan na natin sila na kung pwede mag-emergency harvest na. At ang isa rin sa interventions na ginawa natin, yung 2 refrigerated vans ng BFAR Cordillera ay pinosisyon po natin doon para po doon sa mga fish farmers na gusto magbaba ng kanilang mga stock, dalhin sa merkado, ay makatulong po tayo. Subsidize po natin yung fuel ng 2 refrigerated vans para matulungan po ang ating mga fish farmers. Oo nga. Mga ilang tonelada po lahat ng mga namatay na isda? Siguro ma'am, sa amount tayo. So ganung amount yung nakikita yung sinasabi ko nga na more than 80 million pesos. Aroy, ang So laki. mga thousands of metric tons po. Aroy. Anong mga isda ito, sir? Tilapia po ito, ma'am, mga tilapia. Ito yung binababa pa sa Metro Manila? Not actually, kasi dito sa Metro Manila, ang primary source po natin ay ang Taal Lake. Usually po dito sa Magat Dam, ang immediate market nito ay yung sa Baguio City, sa Mountain Province, at dito po sa may bahagi naman ng Region 2, sa Isabela po, usually yung market nila. Oo. Sir, sorry sa mga nakikinig. Baka syempre, alam mo sa Manila, baka hindi alam. Baka, kagabi lang namatay, pwedeng lutuin. Pwede ba yung ganun? Ma'am, ang abiso natin dyan, pagka mga ganitong may fish kill, usually po kasi yung mga isda, pagka nagkakaroon ng fish kill, hindi naman kaagad yan parang lumulutang kaagad. Usually nagpapakita yan ng indikasyon, gasping for breath, mapaibabaw sila na parang yun nga, kinakapos ng hangin kasi mababa yung of oxygen. So mga ganun pagkakataon na nakita mong may sinyalis na sisingap sila at nagkaroon ka ng emergency harvest, na harvest mo sila ng buhay pa. So we can say na pwede pa naman yan for consumption kasi buhay mo siyang hinango doon sa fish cage. Pero po pag ang isda po ay lumutang na talaga doon sa tubig, we don't advise na i-consume pa po ito. Okay, clear yun, sir. Maraming salamat, sir. At sana matugunan at matulungan po natin yung mga fish farmers natin. Sir, maraming salamat. At ano po yung advice po ninyo sa ating mga kababayan dyan po sa Isabela, Ifugao, Cordillera? Well, ikinalulungkot natin ang nangyaring ito, pero ang binibigay po nating assurance sa ating mga fish farmers, hindi naman po titigil ang pamahalaan para magbigay ng angkop na suporta doon sa mga apektado. Patuloy po kami nagsusumikap na maghanap kung ano yung magagawa namin para kahit papano po ay maibsan itong nararanasang hamon ng ating mga fish farmers at kung ano po yung resources ng gobyerno na meron tayo, gagamitin po natin para po makabangon sila. Sir, maraming salamat sa inyo pong advice, sa inyong information. Mabuhay po ang BFAR. Thank you, sir. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Si Sir Nazario Briguera, ang spokesperson po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kawawa naman po yung Tinan mo yung mga mambabatas natin masyadong abala sa politika. Suportahan niyo ako kasi wala akong kasalanan. Suportahan niyo ako dahil di ako magdanakaw. Tapos yung mga kababayan natin sa Cordillera, Isabela, yung mga fish farmers natin wala na makain. 'Di ba? Kasi yung kanila pong mga
mga inaalaga ang isda nangamatay dahil po sa El Nino. Yung binadget nyo po sa rally nyo.